isipan at ganun din naman po ang aming mahal na pastor na siya pong maghahatid ng iyong mabuting salita. Bigyan po ninyo ng lakas at buksan ng puso ang bawat isa upang tanggapin namin ang iyong salita. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo. Amen. Manatili po tayong nakatayo at sama-sama po natin purihan at bigyan ng pasasalamat ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanya pong kabutihan sa atin at walang hanggang pagmamahal. Ngalan mo'y itataan, aawit ng pagpupuri. Ako sa'yo'y nagagalang, sa inalog mong kaligtasan. Itinuro mo ang daan na ika'y dumating, ika'y napago sa krus, sa kasalanay pantubos, at ikaw ay nalibing, at ikaw ay nabuhay. Ngalan mo'y itataas. Ulitin po natin. Ngalan mo'y itataas, aawit ng pagpupuri. Ako sa'yo'y nagagalang, sa iyong mong kaligtasan. Itinuro mo ang daan na ika'y dumating, ika'y napago sa krus, sa kasalanay pantubos, at ikaw ay nalibing, at ikaw ay nabuhay. Ngalan mo'y itataas. Itinuro mo ang daan na ika'y dumating, ika'y napago sa krus, sa kasalanay pantubos, at ikaw ay nalibing, at ikaw ay nabuhay. Ngalan mo'y itataas. Ngalan mo'y itataas. Ngalan mo'y itataas. Salamat po. Pwede na po tayong umupo. Sa burol isang krus, aking natatanaw, sa gisag ng kahirapan. Doon ang aking minamahal sa buhay, sa sala ko ay namatay. Kaya't krus na yao'y mamahalin, hanggang tagumpay ko'y tabuhin. Sa piling ng krus ihahain, nasa wakas tutong tanggapin. O krus na sa'kin ay kaaya-aya, dahil sa iyo ang gloria.
salungat. Kaya't krus na yao'y mamahalin, hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Sa piling ng krusihain, nang sa wakas putong tanggapin. Krus na sa bahiran ng banal na dugo, makaakit-akit ang anyo. Ang kinamatayan, ikinasimpayo, nang sa sala ko'y umako. Kaya't krus na yao'y mamahalin, hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Sa piling ng krusihain, nang sa wakas putong tanggapin. Sa krus niya'y ako'y laging magtatapat, maging kahiyan at hirap. Pagkat sa huli maririnig ang tawag sa tahanang sadyang nila. Kaya't krus na yao'y mamahalin, hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Sa piling ng krusihain, nang sa wakas putong tanggapin. Sa piling ng krusihain, nang sa wakas putong tanggapin. Purihin ang Panginoon at maraming salamat, praise team, sa pamumuno ng kapatid nating Elder Mike. Purihin ang Panginoon. God's morning! At welcome po sa ating Tagalog service dito sa Calvary Presbyterian Church sa Wilmington at doon sa mga nanonood sa atin o kasama nating nananambahan doon sa kanilang mga bahay o kung saan man kayo naroroon sa Facebook Live o sa YouTube. Magandang umaga po. Ngayon po ay ikatlong linggo ng Kwaresma. Ibig sabihin po ay malapit na po tayong dumating sa panahon ng Holy Week o sa Semana Santa o kaya pagdating naman ng Palm Sunday at saka yan ay malapit na rin sa Easter, sa linggo ng pagkabuhay, and that is April 5. Tandaan po natin yan, April 5 po. At again, welcome po sa ating Tagalog service, sa mga nananambahan dito sa Wilmington. Wini-welcome ko po ang mga hindi ko na-welcome last Sunday, ang kapatid na Ramon Ignacio sa pagbabalik galing Pilipinas. Welcome po. Ayan. Dumating na nga ang kapatid na Ate Baby pero wala ang Kuya Ramon. Buti naman ay maigi ka na ngayon.
Ganon din naman, nagpapasalamat tayo sa pagpapagaling ng ating Panginoon sa ating kapatid na si Ambel. Nandito na ngayon. Amen. Aba, isang linggo rin naman sa ospital at marami ang nanalangin. Ngayon ay medyo okay na, pero patuloy sa panalangin at kalagalingan at papasalamat tayo na siya ay naririto na. Nagpapasalamat din tayo sapagkat patuloy ang ating pananambahan ngayon at salamat sa pangunguna ng kapatid na Deacon Flam Jamir, ating panugot ngayong umaga. Praise God. At gayon din, ang babasa na scripture natin ngayon na si Elder Art Lopez. At salamat sapagkat ang magpipreach sa atin ay si Pastor Doms ngayong umaga. Salamat din sapagkat si Ate Esther Alitagtag siya ang magbibigay sa atin ng accompaniment sa kanyang piano maya-maya. Alam nyo, binabanggit ko po ito dahil yung mga nanonood sa atin sa Facebook Live at saka sa YouTube, baka hindi nalalaan kung sino ang mga participants ng ating worship service. Kaya ganoon. Nagpapasalamat din tayo kasi maya-maya magkakaroon tayo ng handog na awit while we receive the offering. At ito yung, aawit nga ba yung CPC Coffee Boys? Aawit ano? Gising na ba kayo? Gising na ha? Baka hindi kayo nakatulog kasi panay ang kapilinahan natin ha? CPC Coffee Boys, praise God. Okay, tatandaan natin yan. Talagang bagong tatag na mga mangangantang mga kalalakihan. So praise God. Mga paalaala, meron po tayong binyagan ng infant baptism maya-maya. Ang unang apo namin ni Ambel ay bibinyagan po natin. Si Wesley de la Cruz, unang anak po ni Daniel at saka ni Tammy. So salamat din sapagkat next Sunday magkakaroon tayo ng annual congregational meeting. Ito po ay immediately after the 9:30 service, ang inyong pastor ay magbibigay ng State of the Church at saka ang mga leaders at mga chair ng ministries and committees ay magbibigay ng ulat patungkol sa kalalagayan ng kanilang mga ministries at saka mga komite. So makinig po kayo. Dahil po dyan ay suspended po ang ating Sunday School sapagkat yan po ay tatakbo ng mga isa't kalahati o 2 oras. Pero mananatili tayo dahil importante yan para sa ating iglesia. Gayon din naman next Sunday din ay Vesper 10th anniversary natin. So purihin ang Panginoon. 10th year na natin. Amazing. So meron po kakanta ang choir, meron tayong special guest preacher, meron po tayong special dinner fellowship. So praise God, something good and special is happening on that day. Ganun din ay pagdating po bago ron, Saturday, meron tayong tinatawag na Mariners Post-Valentine event na dadaluhan po ng ating mga couples at saka magsing-irog na boyfriend-girlfriend. Magkakaroon po tayo ng nature walk. So ito po ay sa El Dorado Park. Pagsapit po ng Easter, may tinatawag tayong Easter lily decoration sa ating chancel area. Kaya dahil po dito, mangangarap tayo ng mga orders para tumanggap po tayo ng mga Easter lilies. Ito po ay nakaipit po iyan na ipadala na rin sa email. Kung gusto nyong bumili ng isang pot ng Easter lily na i-decorate natin dito sa chancel area natin, sige na po. $12 lang po at abonado na po ang simbahan dahil medyo mahal na po ngayon. Ngunit pagkatapos ng service, pwede nung iuwi. At yung mga Easter lilies na yun, tumatagal po yan ng 1 buwan. Kaya napakagandang palamuti sa ating mga bahay at paalaala sa pagkabuhay na muli ni Heso Kristo. At ngayon po mga kapatid, dadako tayo sa ating maikling panalangin para sa ating community dito sa Wilmington. Tayo po'y manalangin muna. Panginoon naming Diyos, labis po kaming nababahala sa mga kaganapan sa mundo, ang giyera sa Iran at sa Middle East na talaga namang nakaapekto sa mundo, sa ekonomiya, sa political, sa geopolitical economics na nangyayari sa mundong ito. Panginoon, naway maging maigsi ang giyerang ito at hindi na lumawak sa pangkalatang gitnang silangan. Kayo, Panginoon, ang sumama sa mga leaders na magkaroon ng mapayapang pag-ugnayan upang mapatigil na ang digmaang ito.
Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat hindi kayo nagkukulang sa patnubay sa marami sa amin na nangangailangan ng saklolo. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang nagpagaling at patuloy na nagpapagaling kay Ambel na kung saan siya ay nadala sa ospital. Siya po ay, Panginoon, gumagaling at lumalakas na. Salamat din, Panginoon, sapagkat binigyan niyo ng successful eye surgery ang aming kapatid na Ate Baby Bautista. Pinupuri ka namin dahil doon. At ang inyong pagliligtas kay Vincent Sapitan, Panginoon, sa tiyak na malubhang aksidente sa car accident na nangyari sa kanya. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo ang nag-ingat sa kanya. Patuloy namin pinapanalangin ang ministry ni Pastor Victoria Mendez, provision sa kanyang ministry doon, kalakasan din sa kanyang mga pamilya doon, at ganoon din kay Mark, Panginoon, na may kaunting karamdaman. Hinihiling namin ng patnubay sa kapatid naming at magulang na si Mami Emma Tobias, na kung saan nasa facility pa rin kayo ang magpalakas sa kanya. Gayun din, Panginoon, sa pamilya ni Majid Mortizavi, na nawa ay kayo ang magligtas, Panginoon, sa kanila sapagkat sila ay taga-Iran. Si James Marshall, Panginoon, yung tatay ni Macario Lopez. Salamat din, Panginoon, sapagkat kayo ang nag-iingat sa mga kapatid naming si Erning Abarro, Justin Fernandez, Hazel at Tim Guloy, Richard Pobletti, ganon din si LVTU, Tony Gemmel, Lilibet Ragasa, Arthur Reyes. Samahan niyo po ang aming kapatid na Nanay Lily na magsa-celebrate ng 102 years old sa May. Ate Betty Gorospe, Sining Badua, si George Polende, Panginoon, si Joe P. Lopez at ang kanilang magkapatid na sila magkapatid ni Joe P. Si Ato at Lita Reyes, Neneng Kamanya, Panginoon, hinihiling namin ang inyong patnubay kay Nanay Pasingsila na 2 linggo nang wala rito. Si Ate Oring Pakinggan, at salamat sa pagpapagaling ninyo sa aming Kuya Maning. Kaya Tatay Andoy Alcaraz, Fe at Sol Solomon, at marami pa, Panginoon, na hindi pa namin nababanggit ngayon. Kayo ang sumama sa kanila. Kayo ang patuloy na magpumatnubay sa amin lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung pong maaaring tumayo ay tumayo po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na pagbabasihan ng ating sermon ngayong umaga ay hango sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Kabanata 5, talatang 1 hanggang 11. Ito po ang isinasaad. Mga bunga ng papawalang sala. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga haras na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos
ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiniyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo't nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Tayo po ay pinagpala ng Diyos sa Kanyang pagbasa at pakikinig sa salita ng Diyos. Amen. Isang mabiyayang araw po sa umagang ito. Dito po natin makikita na tayo po ay may pananabik sa ating pong pagpupuri sa ating Panginoon. Bagamat tayo po ay nabawasan ng konting tulog, ano ho? At mayroon naman po tayong kasabikan na purihin ng Panginoon, sapagkat ito ay binibigyan tayo ng kalakasan. Sa umaga pong ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pakikinig ng kanyang mga salita, mga hamon sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Mahalaga po ang ating pong tatalakayin ngayon na ating pong nabasa, napakinggan sa kanyang mga salita. Yung mga pagpapala ng Panginoon na nadama natin. Nagre-remind po ito sa atin ng tayo po ay unang makakilala sa Panginoon. Ano ho? Kung tayo po ay tunay na nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas, ito po ay isang katunayan, isang katibayan na nagpapatatag ng ating pong kaugnayan sa ating Diyos. Na hindi dapat tayo mabahala. Sabi nga po ng mga nakaraang mga sermon natin, mga napapakinggan natin, mga challenges sa buhay, kung ano po yung tayo bilang Kristiyano. So sa umagang ito, tayo po ay manalangin muli upang maranasan natin ang paggawa ng ating Panginoon. Muli po, magandang umaga, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa kalakasan. Salamat din, Panginoon, sa mga mata na amin pong binigyan ng liwanag, maningning, makulay, na nakakakita, nakakaranas, nakakaramdam ng iyong kapangyarihan. Nagpapaalala sa amin, Panginoon, na kayo po ay Diyos na buhay at makapangyarihan, na may lalang ng lahat ng bagay. Ngayon pong umaga, Panginoon, samahan niyo po kami. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, na lalo po namin maunawaan ang iyo pong mga salita. Mahamon, Panginoon, upang kami ay makapagpatuloy sa paglakad na kasama mo. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan upang kami makaranas ng iyo pong pagtatagumpay. Kaya, O Diyos, sa mga kapatid namin na naroon sa kanila pong mga bahay, na nakikinig sa Facebook Lives, Panginoon, sa mga sermong ito, at sa mga pakikinig din po ng mga mensahe ng mga awitin, pagpalain niyo po ang kanilang pong mga puso't isipan. Muli mo po silang bigyan ng kagalakan at kalakasan na nanggagaling po sa inyo. Patuloy mo kaming nire-remind, Panginoon, na
Kami po ay inyo pong mahal, kinakalinga at sinusubaybayan. Maging ang iglesyang ito, Panginoon, salamat din po sa patuloy mong probisyon, patuloy mong proteksyon, Panginoon, sa umagang ito ay patuloy naming maranasan. Kaya dakilang Diyos, igawad niyo po ang iyong pong pagkilos sa umagang ito sa pangalan pa ng Jesus. Amen. So ang ating pong tatalakayin ngayon ay mga benepisyo ng pagpapawalang sala ng ating Diyos. Ano ho? So mapapansin po natin dito sa aklat ng Roma 5. Pero bago po yun, makikita po natin yung ating kalagayan noon. Ano ho? So kung paano tayo napawalang sala ng Diyos dahil sa ating pong pakikipag-ugnay nga po sa ating Panginoon. Nung tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas, nagsisi sa ating mga kasalanan, tumalikod at lumayo at sumunod sa ating Panginoon. Ito po yung ating kalagayan noon. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma ay ganito. Atin pong titingnan ang unang talata. Sabi po dito, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pamamagitan, dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Unang benepisyo na makikita po natin sa gawa ng ating Panginoong Hesus, mayroon po tayong kapanatagan. Ito po yung peace with God. Ano ho? Yung kapanatagang ito ay permanenteng inilagay sa atin ng Diyos. Tunay, totoong pangako, silyado po ito. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, binigyan tayo ng kapanatagan. Ano yung kapanatagan? Kapayapaan. Nakakatulog po tayo ng mahimbing. Nararanasan natin yung presensya ng Diyos sa araw na tayo po ay pinatawad, pinalaya ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Na dapat tayo po ay mapapahamak dahil sa puot at galit ng Diyos. Pero pinadama niya po yung kanyang pag-ibig sa krus ng Kalbaryo. Kaya po yung kapanatagang ito ay nararanasan po natin. Sinasabi nga po doon, dinideklara po dito ni Apostol Pablo, sabi doon sa 5, na yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan. So, naniniwala po ako sa umagang ito na tayo po ay nagkaroon na po ng pananalig, pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Tunay na pagtitiwala, paglalagak ng ating buhay sa Panginoong Hesus. Kaya pinapakita ni Pablo rito, ni Apostol Pablo rito na napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoon Hesus. So ang Panginoong Hesus mismo ang nagbigay sa atin ng kapanatagan. Sabi nga po ng unang mga mananampalataya nung sila tumanggap sa Panginoong Hesus, mayroon naranasan silang ibang mahirap ipaliwanag kung anong nangyari sa kanilang mga buhay. Hanggang sa sumanod at tumalima sa ating Panginoon. Mayroon na po silang kapanatagan. Kumbaga sa kaguluhan, naayos, na-restore yung relasyon mo sa Panginoon. Naging panatag na kayo. Mayroon na kayong pagsasama. No? Kung dati magkagalit, ngayon pinawi na yun ng Diyos. Dahil sa ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa. Sabi nga po ng Kolosas, sabi din ni Pablo, dati kayo'y malayo sa Diyos. Sandi pa ang layo natin sa Diyos. Di po ba? Kaliwat kanan.
at naging kaaway niya dahil sa iyong kasamaan. So, kaaway. So, galit sa atin ng Diyos noon. Pero nung sinabi ni Pablo, nung tumanggap kayo, nung nanampalataya kayo sa Panginoon, naging maayos na yung inyong relasyon. Nagkaroon na ng kaugnayan, mayroon na kayong kaugnayan sa Diyos, naging malapit na ugnayan na sa Panginoon. Kaya dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap ng walang kapintasan sa ating Panginoon. Makakaharap ng walang batik. So, ito po yung karanasan natin ngayon, na tayo po ay dinalisay na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Ito yung unang benepisyo, kapanatagan. Pangalawang bagay na makikita rin po natin sa talatang 2 ng Kapitulo 5, sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa na natin ang kagandahang loob ng Diyos. Lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makasama sa kanyang kaluwalhatian. Napakaganda rin po ng talatang to, no ho? Yung pangalawang benepisyo. Ano po yung pangalawang benepisyo ito? Sabi nga po doon, mayroon na tayong, ginamit kasi sa English po yung access. Ano ho? Kapag, di ba po, kapag mayroon mga konsyerto, no ho? Yung mga celebrity ay mayroon pong ibang access upang makarating doon sa unahan. Hindi doon sa mismong main. May mga access po sila na dinadaanan. Halimbawa, yung mga presidential security ng ating mga namumuno. So mayroon silang access sa ating pong presidente, no ho? O sa ating pong mga tagapanguna. Tayo po ay binigyan na rin po tayo ngayon ng access sa ating Panginoong Diyos, sa ating Diyos Ama, ano? Kaya sabi doon, maaari na tayong makalapit sa Kanya. Anytime. Hello? Anytime. Mayroon tayong access, ano? So, tinatamasa natin ito. Kaya sabi nga sa Ephesians 2, dahil kay Kristo tayo'y kapam makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Dahil yung banal na Espiritu ng Diyos na tinanggap natin, ito yung naging dahilan kung bakit tayo makakalapit sa ating Ama, sa ating God the Father. Ano? Makikita na po natin dito yung paggawa ng Trinity. The work of the Trinity sa pagpapawalang sala ng ating Panginoon. So ito naman yung mga benepisyo na tinanggap natin. Ito'y biyaya ng Diyos sa bawat araw. Present, ano ho? Kaya yung pagising natin kaninang umaga, ito po ay isang biyaya ng Diyos. Pinadilat ang iyong mata, ginising yung mga katawan, at inihanda ng Panginoon upang tayo maligo at maghanda para pumunta at sambahin natin ang Panginoon. This is the grace of God. Ito po'y biyaya ng Diyos. Bagamat parang yung katawan mo, ayaw kong maligo ngayon, ayaw kong mag-shower ngayon. Dahil malamig. Hindi naman pwede sabihin natin malamig dahil mayroon ng hot water, ano? So pwede mo nang kontrolin. Kaya ito yung may biyaya ng Diyos, pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kung tayo man po ay pinagpapala ng Diyos, sabi nga po, ito'y biyaya ng Panginoon. Kaya sabi doon, tinatamasa na po natin ang kanyang kagandahang loob. Pansinin niyo po, isipin niyo pong maigi. Kung ikaw ay nakarating ngayon dito sa lugar natin na to, ito po ay biyaya ng Diyos. Kung ikaw man po ay pinagyaman ng Panginoon, ito'y biyaya ng Diyos. Hindi mo pwedeng ipagmalaki. Hindi mo pwedeng ipagmayabang sapagkat tayo po ay nabubuhay lamang sa biyaya ng Diyos. Regalo ng Diyos.
Hindi mo pwedeng bayaran yung regalo ng Diyos. Gift, free gift. Mayroon pang nagregalo na binayaran mo. Hindi mo na masasabing regalo po iyon. Kaya tinatamasa na po natin ito. Kung tayo man ngayon naglilingkod sa Panginoon dahil biyaya ng Diyos. Tama po ba? Biyaya ng Diyos. Hindi po natin kaya yun eh. So, pansinin po natin yung tinatamasa. Nararanasan natin yung pabor ng Diyos. Madalas po natin naririnig yung salitang God's favor. Ano ba yung mga pabor na hiningi natin sa Panginoon? Meron tayo mga hiningi sa Panginoon na ipinagkaloob na. Mayroon mga bagay na hindi pa rin ipinagkakaloob, pero binibigyan tayo ng lakas, ng kalakasan ng Diyos upang madama natin yung kanyang kapangyarihan. The work of the Holy Ghost sa ating mga buhay. Kaya sabi doon, tinatamasa, nararanasan mo ang mga bagay na ito. Habang ako nagdadrive kanina, pinagmumuni-muni ko po, may mga matutuli na nag-overtake. Pero nararanasan ko rin po yung biyaya ng Diyos ng pag-iingat sa ating pong paglalakbay. Tuwing umaga, maging sa araw ng linggo, bago ko umalis sa bahay, hawak ko yung manibela. Sabi ko, Panginoon, yung mga kasunod ko, mga kasabay ko, mga nasa likod ko, mga nasa harapan ko, ilayo mo kami sa lahat ng uri ng mga kasakunaan man. Makarating kami sa aming mapupuntahan na may katagumpayan. Yun po ay biyaya ng Diyos. Kung tayo man po ay namumuhay o lumalakad na may kabanalan, ito'y biyaya ng Diyos. Kung tayo man po ay nakapagbibigay ng tulong sa iba, ito'y biyaya ng Diyos. Kaya wala po tayong ipagmamalaki. Yung karunungan na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay biyaya ng Diyos sa bawat araw. Kaya kung ikaw ay gumising sa umaga, iyon po ay biyaya ng Panginoon. Magugulat ka po kung ikaw ay gumising ng umaga at hindi mo na nasilayan pa ang araw. So makikita po natin yon sa talatang 2. Yung kagandahang loob ng Diyos. At nagagalak tayo sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Wow! Ngayon pa lamang po, nararanasan na po natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Makikita niyo yung kinang ng kanilang mga mukha. Kung may mga dalahin ba yan? May problema ba yan? Makikita po yan. Kasi po yung bintana ng ating mga puso ay ang mukha. Kung mayroon radiance, sabi nga yung kumikinang, Sabi nga po ng iba, pag nakikita mo yung aura mo sa araw-araw, napapansin, uy, okay ka ba? Parang iba yung kulay ng mukha mo ngayon, Parang anemic ka ngayon. Kinakabahan ka ba? Ninenervyos ka ba? Minsan, sa mga katrabaho, nagiging sila, sensitibo eh. So yung glory ng Panginoon, mararanasan po natin. Sapagkat yung kaluwalhatian ng Diyos, inimpart na sa atin. Yung righteousness ng Panginoon, ibinigay na sa atin. Kaya pag tayo po lumalakad, nakikita nila ngayon yung katuwiran ng Diyos kapag tayo umaharap sa Panginoon. Itinatago tayo sa likodan ng Panginoon. Si Kristo ang nakikita, hindi tayo. Kasi kung tayo, maaring yung poot ng Diyos andyan pa rin. Pero nung tayo pinatawad ng Panginoon, kinuha niya yon,
inilagay tayo sa likuran. Pag tayo tumitingin sa ating Diyos Ama, si Kristo po ang ating nakikita. So, kaluwalhatian ng Diyos. Mayroon pong pag-asa, dahil sa pagpawawalang sala ng Diyos, ito po ay totoo. Yung kaluwalhatian ng Diyos ay mararanasan natin. Sabi nga po ng Juan, ganito po, ang nananalig sa anak ay may buhay na wala hanggan. Ngunit, ang hindi tumalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili ang puot ng Diyos, galit ng Diyos sa atin. So makikita po natin nung tayo nanalig sa Panginoon. Pero mga kapatid, kahit kung nagsisimba po tayo, dahil nakasama lang tayo, pero kung hindi ka pa nananalig sa Panginoon, ito ang panahon na ating pong namnamin, sariwain, tinanggap ko na ba ang Panginoon? Nasa puso ko na ba ang Panginoon? Totoo bang nanalig ako sa aking Diyos? Kung ganon, hindi dapat tayo mag-alinlangan. Pero kung hindi, sabi doon, mananatili ang puot ng Diyos sa atin. At kung tayo naman po ay tinanggap natin, sabi po doon, he that believeth in me has everlasting life. Meron na tayong buhay na wala hanggan. Ito po ay benepisyo ng ating kaligtasan dahil sa pagtanggap natin sa Panginoon. Mararanasan mo yung kaluwalhatian ng Diyos. At bilang mga mananampalataya, sabi sa verse 3 and 4, ganito naman po ang sabi. Pansinin niyo po. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating pong pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. So sa mga mananampalataya po, hindi po tayo ligtas sa mga bagay na nagaganap sa ating mga buhay. Halimbawa po, mga suliranin, mga karamdaman, mga pag-uusig, mga pagsubok, hindi tayo po yan ligtas. Hindi tayo po dyan makakaiwas. Pero, makakapagtagumpay lamang po tayo dahil sa ating Panginoong Hesus. Ito po yung grasya ng Panginoon uli sa atin. Ano po yon? Yung layunin ng mga pagsubok na ito upang una tayo po ay patatagin, palakasin. Kung tayo po ay laging sinisermon, lagi tayong umiiyak, bata pa po tayo noon. Pero kung tayo po ay sinisermon at natututo, ibig sabihin, lumalago po tayo. Tumitibay po tayo. Nauunawaan natin yung mga prinsipyo ng Diyos sa ating mga buhay. Para po mga manlalaro po yan. Hindi po pwede sila magiging epektibo agad kung hindi po sila nagpa-practice. Hindi sila nag-i-exercise. Paano ka mag-gain ng muscle? Paano ka mag-gain ng lakas kung wala pong exercise? Yung mga manlalaro natin, halimbawa, yung mga naglalaro ng mga pampalakasan, boxing, araw-araw yung tumatakbo. Kasi kailangan mo ng resistensya. Kailangan din pong binubugbog yung katawan mo para tumibay. Pinapalo-palo po yan para tumigas. Para pag mayroon nakalaban na medyo malakas manuntok, mayroon kang kakayahan. Sa buhay din po natin, ganun din. Kapag tayo po binubugbog ng mga pag-uusig, kailangan mong tibayan mo. Anong gagawin mo? Mag-exercise ka. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikipag-fellowship, sumasamba, nananalangin. Yun po ang paraan natin upang tayo tumibay. Lord, tulungan mo po ako dito. Lord, samahan mo po ako dito. Bigyan mo kami ng pagtatagumpay. Yung
karakter ng Panginoon ay may bibihis po natin. Yung fruit of the Holy Spirit ay mararanasan po natin. Ano po yun? Sa pag-uusig nila, magiging mabuti ka sa kanila. Kapag inuusig ka, tinutulungan mo sila. Yun po yung bunga. Magiging matapat ka sa kanila. Yun po yung karakter na nais ng Diyos na maipicture sa ating mga buhay. So, upang tayo maging lumakad na may kabanalan, At pansinin po natin na kapag tayo nakakaranas ng mga pag-uusig, pagsubok, huwag nating isipin malayo ang Diyos sa atin. Minsan, iniisip natin, niwanan na ako ng Panginoon kaya nagkaganito. Tayo ang nang-iwan sa Kanya. Kaya nagkaganito tayo. Binabalik lang natin yung mga pangyayari. Pero ang Panginoon mismo sabi niya, kailanman hindi kita iiwan. Actually, sabi nga ng Panginoon, nakita mo ba yung krus? Kung naaalala mo yung krus na yun, nagre-remind na inalay ko yung buhay ko para sa iyo. Hindi kita iniwan. Ngayon pa, So tumibay ang ating pong pananampalataya, tumibay ang pagkakilala natin sa Diyos, makilala pa natin siya ng lubusan. Maranasan ng kanyang kapangyarihan. Sabi sa verse 5, ganito rin po ang sabi. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ipinagkaloob na sa atin. Wow. So ito yung pangako ng Diyos. Yung kanyang pag-ibig ay inilagay na sa atin. The promise of God. Napakabuti ng pagmamahal ng Panginoon ito. Ibinuhos na sa atin lahat. Lahat-lahat. Natanggap na natin lahat-lahat. At ngayon, sabi doon sa verse 6 to 11, mayroon na tayong katiyakan sa kaligtasan. Kumbaga, ipinapakita dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma at maging sa panahon natin ngayon, ano ka ba noon? Makasalanan. Mahina. Walang kaugnayan sa Panginoon. At ano ka ngayon? Meron kang buhay na walang hanggan. At ano ka sa darating? Makakasama mo ang Panginoon magpakailanman. Ito yung benepisyo ng Diyos. At sabi ng Panginoon, kung meron man kayong kalumbayan, papawiin ko ang iyong mga luha sa iyong mga mata. Papawiin, pupunasan. Makakasama sa piling ng Diyos. Kaya, ito po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa. Ngayon, kung nakita po natin ang mga benepisyong ito, ano naman ang ating tugon? Ano po yung iniisip natin na tugon para maranasan natin yung presensya ng Diyos? Una, patuloy natin samahan ng Panginoon sa paglakad sa mundong ito na may kabanalan. Matuto tayong manalangin at patuloy natin ihandog ang ating buhay hanggang sa pagharap natin sa Panginoon. Maluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kamusta po sa umagang ito? Tiyak na po ba tayo na kung sakaling kunin tayo ngayon ng Panginoon? Huwag naman sana. At tinanong tayo sa harapan ng Diyos, bakit kita papapasukin sa aking kaluwalhatian? Ano kaya ang iyong sasagot? Panginoon, sumisimba ako lagi, linggo-linggo .
Panginoon, tumutulong naman ako sa kapwa ko. Maaaring ganon, pero maaaring sabihin natin, Panginoon, tinanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Tinalikuran ko lahat at isinuko sa inyo. At nanalangin ng pagtanggap sa Panginoon. At mararanasan natin yung kalawalhatian ng Diyos. Tayo manalangin. Amang banal, salamat po. Maraming salamat po sa pagpapawalang sala mo po sa amin. Pagamat kami hindi karapat-dapat, inandog mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami po, Panginoon, makalaya sa gapos ng kasalanan, sa puot ng Diyos, na mapupunta kami sa impyerno. Supalit ipinadama mo, Panginoon, ang pag-ibig mo sa bawat isa upang magkaroon kami ng tunay na kalayaan at kapanatagan sa inyong presensya. Kaya sa umagang ito, Panginoon, namnamin po namin ang iyong ginawa. 2,000 taon na ang nakakalipas. At patuloy po namin itong tatahakin na may kagalakan sa likod ng mga pagsubok at uno sa buhay. Kayo po ang aming kasama. Kaya Panginoon, ito po ang aming mabuhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa umaga ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At basahin po natin ang ating tipang pangako sa ating Panginoon. Okay. Sabi dito, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Sa makatwid, tayo'y namatay at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Ito ang ating pinaniniwalaan at sa ganito tayo mamumuhay. God bless po. Makakaupo na po ang bawat isa.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga biyaya. Lahat po ng meron kami ay nagmula sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Maibahagi po namin ito ng ayon sa iyong kagustuhan at bukal sa kalooban ng bawat isa. Iyo pong tanggapin ang aming pong munting alay, tanda ng aming pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo. Amen. Mananatili tayong nakatayo sa pag-awit ng ating huling awit. God is good. And all the time. God is good. Tayo maghihiwa-hiwalay ng may pananalig sa Diyos sapagkat ito ang kapayapaan binibigay niya sa atin. Ang kaligtasan natin ay sigurado at walang sino man at anuman ang makakatanggal nito. Amen? Amen. Diseni. Nag-birthday po nung Martes. Salamat po sa Panginoon sa mga buhay pa at kalakasan ko. Amen. Praise God. Praise God. Thank you po for my senior years. Senior years. Amen. Ngayong araw. Ngayon, officially. Amen. 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 Papuri sa Diyos lamang, birthday ng aming apo, first birthday, at saka birthday ni Pastor, at saka ang sa patuloy na pagpapagaling sa akin. Amen. Okay, tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat. Sapagkat kayo mabuti, kayo ang nagpatuloy, nagbibigay sa amin ng dagdag na taon, dagdag ng taon sa aming kapatid na Ate Siani. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, kalakasan, gayon din kay kapatid naming si Mila. Sa Panginoon, bigyan po ng pagpapala ang kanyang buhay at pamilya. Salamat din sa birthday ng aming unang apo na si Wesley. Gayon din sa kaarawan na binigay niyo sa akin. Gayon din sa patuloy na kagalingan at kalakasan ni Ambel. Pinupuri ka namin, Panginoon, at nagpapasalamat.
At ngayon, nagawad niyo sa amin ang inyong mapagpalang bendisyon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap ng walang kapintasan na may malaking galak. Sa nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan at kaluwalhatian, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Okay, purihin ang Panginoon. Salamat, salamat. Oh, salamat, Flam, sa iyong pangungunat, Pastor Doms. Ha? Okay, may mga babatiin tayo. Opo. Happy birthday. Nung March 6 po, it's Lito Topacio. March 7, Ruth Paraico and Rain Paredes. March 8, which is today, Mila Dominguez. March 9, Mark Jardiniano, Richard Poblete, Jonah Noah Denson. March 10, Michael Delphine and Renato Reyes. Sa March 11 po is Gwen Hennessy, Guinevere, Jean Urzua. And March 14, Joan Bautista, Willie Saprid. March 17, Miriam Monson, Melody Poblete, and Isa Taving. On March 18, Nina Tolentino. And on March 19, Josie Garino and Celeste Purification. At happy anniversary po ng March 1 si Sensia and Emma Rojas. And sa March 12 po is Dustin and Amy Grace Lovell. Amen. Maraming salamat. Okay, magpaalam na tayo. Dito po nagtatapos ang ating pong gawain sa Tagalog service at ihanda rin po natin ang ating pong second service. Tayo po ay darako sa ating pong kapihan sa CPC sa ating pong sa baba. Okay, God bless. Enjoy po. Bye. God bless. God bless you.